Personally po, hindi po ako papayag na maaresto si Senator Marcoleta at alam ko po na maraming Pilipino, hindi lamang ang iglesia, na ang damdamin ay hindi nila kayang atimin ang ganitong pagbabaliwala ng ating batas, ang ganilang pagpapatupad ng selective justice. Hindi po pwede na yung leader namin na siyang nag-umpisa at nagpapatuloy ng investigasyon laban sa korupsyon, ang tanging nais niya lamang ay malaman ng katotohanan at mapanagot ang lahat ng nagkasala, ay siya pa ang ikukulong. Habang yung mga natagpo ang nagkasala at umamin ay hindi ipapakulong at hindi kakasuhan at ginagawa pang star witness. Yan po ba ang tamang pagpapatupad ng ating batas? Balikwas na ba ang pagpapatupad dito sa bansang Pilipinas? Sa tingin ko po ay oo. At yan po ay sapat na dahilan para ako ay manatili dyan sa Liwasang Bonifacio at hindi ako titigil hanggat hindi sila magbago ng kanilang posisyon. Anong masasabi ninyo na mula doon sa EDSA People Power Monument ngayon nilipat dito sa Liwasang Bonifacio matapos ng kinansilaw, binawi yung permit? Okay lang yan, basta malaya tayo makapagsalita. Ngayon po, pupunta po ako sa Liwasang Bonifacio para ipahayag ang aking suporta para kay Senator Marcoleta dahil hindi pwede na hindi pantay ang kanilang pagpapatupad ng batas. Ayon po sa batas, ang dapat nakukulong ay yung mga nagnanakaw. Si Senator Marcoleta po, hindi po siya yung nagnakaw. Siya yung nakahuli. Siya yung nakabuko ng mga nagnakaw. Pero siya po yung gusto nilang ipakulong ngayon. Hindi po pwedeng balikwasin nila ang pagpapatupad ng batas. Opo. Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. bago po siya umalis papuntang Canada na hindi po siya nag-aalala sa INC na tuwing nagsasagawa po ng rally dahil alam niyang hindi magkakaroon ng gulo. Sa inyong pananaw, paningin na attorney, kung merong iba pang ipinaglalaban o ipapanawagan nga, bukod nga doon sa pagsuporta kay Senator Marcoleta, pinapayagan ho ba ng INC kahit ang ibang grupo ay iba po ang kanilang sinisigaw bukod po doon sa paghahayag ng kanilang suporta kay Senator Marcoleta? Tama po kayo. Ang slogan po ng rally na ito ay We Are One. Hindi ibig sabihin na INC lamang ang kasali. Kasama po lahat. Welcome po ang lahat at welcome po ang lahat ng mensahe dahil iisa lang naman po ang damdamin ng bawat Pilipino at yun ay itigil na ang korupsyon sa ating bansa. Hindi po mali na magsalita laban sa korupsyon. Hindi po mali na ipagpatuloy ang investigasyon laban sa korupsyon. Hindi po mali na ilabas ang katotohanan. Hindi po mali na manawagan na maipakulong ang lahat ng mga nagkasala. Wala pong mali doon at yun po ang gustong marinig ng lahat ng taong bayan. Iisa po ang ating boses. Sa lahat po ng mga Pilipino na nagsishare ng mensaheng iyon, welcome na welcome po para pumunta sa Liwasang Bonifacio at iparinig natin kay BBM ang mensaheng iyon na huwag ipitin ang pagpapalabas ng katotohanan tungkol sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Opo, marami sa mga nagprotesta noon ang kinasuhan, inaresto dahil nga daw sa kanilang mga inihayag laban nga sa administrasyon, particular na sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. May kasong inciting to sedition, may kasong, may itinuturing sila mga destabilizers din. Attorney, saan ba lulugar? Paano ba dapat balansehin ng taong bayan ang kanilang pagpapahayag? Dapat ba may limitation? Paano ba para sa kaalaman ng lahat? Huwag po tayong matakot dito sa administrasyong ito dahil nangiipit lamang sila. Ako po mismo ay may kaso na inciting to rebellion, inciting to sedition. Pero mali po ang kaso na ipinataw nila sa akin. Ganoon din sa kaso na ipinataw nila kay Senator Marcoleta, ganoon din kay Leon Lebiste, ganoon din kay Kiko Barsaga. Lahat po ng mga kaso na iyon ay unmeritorious dahil po malinaw ang nasa saligang batas. Malaya po tayong magsalita at i-criticize ang ating gobyerno kapag ninanakaw na nila ang ating pera. Ang limitasyon lang po ng Revised Penal Code pagdating sa inciting ay huwag kang manawagan na saktan natin yung mga tauhan ng gobyerno. Huwag kang manawagan na sabihin mo sa taong bayan na hindi na sila sumunod sa batas. Hindi naman po yun ang pinananawagan namin. Ang pinananawagan namin ay itigil ang korupsyon sa Pilipinas, ipagpatuloy ang investigasyon tungkol sa korupsyon, ipakulong at sampahan ng kaso ang mga natagpuang nagkasala at huwag nating pigilan na ilabas ang katotohanan. Kung ang ibig sabihin yan ay dapat managot sila Zaldico, sila Romualdez,
sila BBM, dahil siya naman ang in charge doon sa executive. Sabi nga ni Romualdez, ayun ay consequence ng aming mga pahayag at wala pong illegal doon dahil pwede nating i-criticize ang ating gobyerno kapag hindi tama ang kanilang ginagawa. Kahit nga manawagan tayo na mag-resign si BBM, na nagkamali si Boying Remulla, na nagkamali si John Vic Remulla, na mali ang ginagawa ni Matibag, ay hindi po yun illegal dahil kalayaan po natin na magsalita at lumaban sa korupsyon dito sa ating bansa at huwag nating payagan na magpatuloy sila sa kanilang mga maling gawain. Opo, at hindi naman po ipinagbabawal ng pamunuan ng INC yung mga ganung mga pahayag so far sa inyo pong pakikipag-coordinate doon po sa pamunuan na itong organizers ng rally dyan po sa Liwasang Bonifacio. Wala pong mga ganong pagbabawal. Opo. At attorney, ngayon nga ay nasa ibang bansa si Pangulong Bongbong Marcos Jr. habang itong pagtitipon ay isinasagawa dito sa Liwasang Bonifacio. Ano naman po ang inyong masasabi? Oh well, good luck sir. And keep us safe dito sa aming pagrarally ngayon. Sana po ay gawin ninyo ng maayos ang inyong trabaho. Kung sino po sana ang natagpuan na nagkasala, sila po sana ang makasuhan. Hindi po kami na nag-voice out lamang ng aming criticism laban sa iyo. Dahil hindi mo po maitatanggi ang iyong accountability, Mr. BBM, Mr. President. Kayo po ang itinuturo ni Romualdez, kayo po ang tinuturo ni Zaldico, umamin na po yung dalawa. Bakit po lahat kayo ay hindi napapanagot? Bakit po ang inuutos ninyo ay ipakulong pa ang aming pinuno na siyang nangunguna sa investigasyon laban sa korupsyon? Mali po ang inyong ginagawa. But at any rate, sir, pabayaan nyo kaming mag-rally dito. Karapatan po namin yan. Watch na lang po kayo. Opo. Attorney, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, may pahayag ang Ombudsman, Boying Remulla, na tuloy ang paghahain po ng kaso laban po kay Senador Marcoleta sa kabilangan nitong mga pagtitipon, mga rallying ginagawa simula pa doon sa EDSA People Power Monument. At sabi pa ng ilan, palpak daw, hindi daw nagtagumpay dahil itutuloy na nga ng Ombudsman itong kaso laban sa Senador. Di tuloy din po kami sa aming pagrarally at personally po, hindi po ako papayag na maaresto si Senator Marcoleta. At alam ko po na maraming Pilipino, hindi lamang ang iglesia, na ang damdamin ay hindi nila kayang atimin ang ganitong pagbabaliwala ng ating batas, ang ganilang pagpapatupad ng selective justice. Hindi po pwede na yung leader namin na siyang nag-umpisa at nagpapatuloy ng investigasyon laban sa korupsyon, ang tanging nais niya lamang ay malaman ng katotohanan at mapanagot ang lahat ng nagkasala, ay siya pa ang ikukulong. Habang yung mga natagpo ang nagkasala at umamin ay hindi ipapakulong at hindi kakasuhan at ginagawa pang star witness. Yan po ba ang tamang pagpapatupad ng ating batas? Balikwas na ba ang pagpapatupad dito sa bansang Pilipinas? Sa tingin ko po ay oo. At yan po ay sapat na dahilan para ako ay manatili dyan sa Liwasang Bonifacio at hindi ako titigil hanggat hindi sila magbago ng kanilang posisyon patungkol sa kanilang pagpapatupad at pag-aresto kay Senator Marcoleta. At alam ko po, marami dyan sa Liwasang Bonifacio ngayon, ganun ang damdamin. Hindi po talaga kami papayag na arestuhin ang aming leader. Dito lang po kami. Tingnan po natin kung saan makakarating ang aming aktibidad. Attorney, magandang hapon, si Admar po ito. Ginigiit ng mga kalahok nga dyan sa rally mula People Power Monument hanggang dyan po sa Liwasa na mayroong selective justice. Dinay ito ng Pangulo bago pa siya pumunta sa Canada. Meron po bang pananagutan kung mapapatunayan nga o paano mapapatunayan itong selective justice po, attorney, dahil na ang naririnig natin na weaponize na rin yung iba't ibang mga branch of government natin pagdating sa mga kritiko ng administrasyon. Ang selective justice implementation po ay malaking pananagutan po yan sa batas. Ang isinumpa pong tungkulin ng ating Pangulo ay to execute all the laws of the Philippines at kasama po dyan ang pag-prosecute ng lahat ng nagkakasala. At implicit po dyan ay dapat pabayaan yang magkaroon ng investigasyon tungkol sa korupsyon dito sa Pilipinas. Kaso nga lang, kung ang inuutos niya sa kanyang departamento ay pakawalan
ang mga nagkasala. Itinatanggi niya ang kanyang responsibilidad na sila ay kasuhan at ipakulong. Pagkus ang kanyang ipinapakulong ay yung mga taong kumokontra sa kanya, ang mga nagsasalita laban sa kanya. Yan po ay malinaw na pagbaliktad sa kanyang tungkulin na ipatupad ang lahat ng batas dito sa ating bansa. Dapat po siyang managot. Opo. Dito naman po sa issue po ng flood control, no, nabanggit mo na nga na si dating Secretary Bonoan ay magiging state witness. Nagtutugma po ba ito sa tingin niyo po sa mga investigasyon po na ginawa pa mula noon hanggang sa panig ni Senador Rodante Marcoleta hanggang sa iba pang mga investigasyon, or mahahalata na talagang may plano sila na may pagtakpan sa pamamagitan nitong kay Secretary Bonoan? Halata po na merong pinagtatakpan na tao. Simula po nung umpisa na nagkaroon ng flood control investigation, napangalanan na po lahat ng tao. At umamin na po sila. Umamin na si Saldico, umamin si Romualdez. In fact, tinuturo nga nila si BBM. Lahat sila, ang kulang na nga lang. Isampa na natin yung kaso sa Sandigan Bayan. Pero anong ginagawa nila? Yung mga kaso kuno nila ay nandun pa rin sa preliminary investigation dun sa ombudsman. Wala pang ine-elevate doon sa Sandigan Bayan. Therefore, wala pang warrant of arrest, wala pang criminal trial. Ang inuuna pa nila ay yung criminal trial and arrest ng namuno ng Blue Ribbon investigation na si Marcoleta. Hindi po pwede yun. Ngayon po, sa ginagawa nilang state witness, yung mga dapat na ginagawang primary accused doon sa mga criminal cases ng plunder at pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Kapag sinabi mo pong state witness, ibig sabihin, umaamin ka na siya ay nagkasala. At kapag sinasabi mo rin na state witness, hindi siya yung pinaka nagkasala. So kapag inamin mo na si Secretary Bonoan ay state witness at nagkasala, so sino ang mas nagkasala sa kanya na dapat niyang ituro? O wala ka namang in-identify. Si Saldico ba? Si Romualdez ba? O si BBM? Pero kapag, and another, kapag dineklara mo ang isang witness na state witness, ang magdedeklara niyan is yung criminal trial court. O nasaan yung kaso mo ngayon in which magi-state witness si Bonoan? Sino ang primary accused mo doon? Wala naman. Ibig sabihin, pambobola lang yung ginagawa nilang state witness kasi wala namang formal declaration na may state witness kasi nga wala namang formal na criminal case laban sa isang mas guilty na tao kaysa kay Bonoan.